Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Par, your showbiz bro, yung corporate slave at ang your resident macho next door. At kasama natin bilang guest co-host natin ngayon, walang iba kundi si Ivan Hotdog. What's up? Isa sa mga, ay nakalimutan ko dapat sinama ko sa intro. Napaka-controversial ng last guesting mo dito, Ivan. Alam mo ba yun? Bakit? Galit na galit sa'yo yung mga tito at tita doon sa mga binitawan mong entries doon sa, para doon sa mga di nakakaalam. Yung last guesting kasi ni Ivan. Ano ba gusto mong tawag ko? Ivan? 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 Ivan. Actually, Ah, fun fact lang sa pangalan ko, yung intention kasi ng mom ko ay dapat Ivan. yeah. Kasi Oh, Russian. Yung okay. mga office mates niya, palagi nilang Ivan, Ivan, Ivan. Kasi Kaya, mahirap yung mga ka-office mate niya. uy, hindi Ano bang office ni Aramat dati? Globe? Inove? O ba, kumbaga sila yung mga galing sa hirap na umangat O papunta sa baka? kayaman. Kasi ang Ivan, pinopronounce yan ng mga mga hindi alam yung tamang pronunciation. Okay. Anyways, so si ano nga yung sinagot mo? At gusto mo Ivan. O Ivan, gusto Ivan na lang. sige Okay sige na sige. yun. So, nakakuha po kasi ng mga feedback si Ivan magmula doon sa last guesting niya. Last time na nag-guest ko siya sa akin. Pare, hindi nagustuhan ng madlang mga millennials ang iyong mga pananaw doon sa mga pinasok mo sa entries natin sa Greatest Pinoy Greatest Pinoy Athletes. athletes. Dahil Teka, pinasok mo millennials? mga Millennial din ako eh. millennial basta yung mga matatanda sa Ah, yung mga tito. Dahil pinasok mo daw pare ang daming galit sa'yo. Sabi, ano ba yung guess mo? Bakit pinapasok yung Philippine Ascal? Saka sino isang pinasok mo? Yung babae ba yun? Sino ba yun? Natandaan mo ba? Bianca Bustamante. Yan. Bianca Bustamante. Tignan niyo na lang yung picture ni Bianca Bustamante. Yun siguro yung dahilan. Kaya ipinasok siya ni Ivan. So Ivan, ano bang magiging desisyon mo dito? Hihingi ka ba ng... Kasi parang gusto nilang ng public apology galing sa'yo eh. So, magpa-public apology ka ba o pangangatawanan mo yung mga pinagsasabi mo dun Oh, sa sige. episode na yun? Pasensya na. Wala naman akong gagawa kasi tandaan nyo yun eh. Kasalanan ko ba na matanda, na matanda na kayo? Hindi. Hindi, hindi, Pero pasensya na. explain mo nga sino ba kasi bukod dyan sa cabinet mo na mukhang may lalabas na multo sa likod. Seryoso natatakot. May ganyan kaming cabinet dati. Nagtatago ka rin ba sa likod sa loob ng cabinet na yan nung bata ka? Oo, syempre. Pero wala lumalabas dyan, pre. Wala. Walang multo dito sa kwarto ko. Sa labas meron. Okay, okay. Sige. So, tawag dito, ang pag-uusapan natin, kasi ang ginadala kasi ni Ivan dito sa usapan na to, mas bata kasi sa Ivan sa akin. Ilan taong ka na nga, Ivan? 28. Ayan, 28. So at least yung para doon sa mga nakakatanda, pakinggan natin yung mga kabataan dahil sila magdadala sa atin sa... Pero millennial pa rin ba ang 28? Hindi pa ba yan Yes, ano? actually ako yung last year na kasama sa millennials. Kumbaga, kayo, 96. kayo yung bunso. Ah. Pero putang ina, 1996 ka pinanganak. Oo. Tangina, high school na natin ako. So kami yung first batch ng millennials, parang ganun. Siguro. Basta, Ano bang year ng ano ng millennial para ma-consider ka? Tenga, Google nga ito, natin. millennials. Millennial definition. The Ang age millennial, range. born between the early 80s to the late 90s. So medyo tama nga, pasok nga. So kami De, yung medyo first part. ito, 1981 hanggang 1996. 83 ako eh. So Oh. putang ina. Technically, pwede kitang maging anak pala, Ivan, kung nabuntis Oo. ako. Putang ina, tanda ako na, shit. Ay, nako. Anyways, ang nangyari kasi, ito, dahil ito ay today is a Friday, at ngayon, para mas maging factual, nilabas tong episode na to bilang Friday. At alam niyo naman, tuwing Friday episode ng Machong Chismisan, it's the current events day ng Machong Chismisan. At sinisisi ko dito si Cherry dahil si Cherry po ang producer ng Machong Chismisan.
Mali, pod na manager. Ako yung pod producer. manager, mali, sorry. Pod manager ng Machong Chismisan at sa kanyang suggestion ay magbigay daw ako ng current events. So ito ang current events at pinipressure niya ako na maglabas ng episode ng Tuesday dahil alam niyo naman, napaka sikip ng production line ng Pod Network Entertainment. Pero wait lang, to be fair kasi, Oh, sige, itong Friday pagtanggol na mo. to, hindi, itong Ang Friday na, management, mga ang Friday na kaibigan. to kasi, Oh, sige. holiday kasi sa Friday. Ayaw nga pala. Oh, sige. Oh, di ba? Oh, sige na. So every Friday, holiday, pinaghirap. Sige na. Yan ang hirap pag meron tayong galing sa pro company. Uy, Hindi teka, mo announce. sure. Oh, ay, di siya. Sabihin mo kila sa mga bossing natin na hindi tayo sure na na pro company. Pero ito, nagkagulo kahapon, Ivan. Dahil for the first time ever, umattend sa Senate hearing ang ating mahal na former president, mahal na si Digong. Hindi ka, nakapanood ka ba kahapon? Hindi, busy ako sa trabaho eh. Pero So ako hindi. I've heard some parts na sa mga sinabi ni Duterte. Oh, yun. Katulad nga nun ang pinaka-highlight kasi nun is yung sagutan nila ni Senator Risa Ontiveros. Yun nga. Mm. At ang daming beses na ang daming, hindi ko alam kung ano yung, kasi ang laging sinasabi about Duterte ng mga panatiko ng mahal na Pangulo, ni Piduts, is Mm-mm. isa siyang chess player. Magaling daw siya maglaro. Pero ba nakalimutan niya yata na under oath siya doon sa Ah, ah. mga statements na bita. At ilang beses niya sinabi doon na parang may inamin siya na may mga pinapatay nga daw siya. So Ayun, isa yun so sa mga narinig ko na meron nga daw siyang death squad in considering na yung hearing na yun is all about investigation ng sa kanya. nangyari doon sa war on drugs Mm-mm. ng Duterte administration. Ikaw, ano bang sa mga younger generations? Kasi ako, baka kasi tainted na ako na pag yung opinion ko, gusto ko makita yung opinion mo bilang a lot younger. 90, ano ka ulit? 96. 96, so 13 years ang tanda ako sa'yo. From the opinion of a younger generation, halos isang generation yung diferensya natin. Ano ba yung opinion mo dito sa doon sa drug war? Sige. Naging fan ka ba nung drug war or kasi madami akong kilala na nung una fan ng Duterte principal na yung mga DDS, Mm-mm. Death Squad. Naging fan ka ba nun? Kasi mas No, bata ka hindi. pa nun eh. Nung dumating si Piduts around 6 years or 8 years ago, ilan taong ka nun? College na ako 18? nun. College, oh. So anong opinion mo nun kay Duterte? Nope. May alam ka ba sa Highly kanya? against ako sa drug war. And interesting thing, kasi nung college, nagkaroon kami ng project na kailangan kami ng video about something. Tapos yung pinili namin topic ay EJK. Okay. So medyo ano na yung EGK noon nung college ka? Ah, Okay. ah. Mm. Tapos may precinct malapit sa school namin sa Benild. Sa may Arellano precinct. Tapos in-interview namin dun yung major ng precinct na yun. Okay. Sabi niya, wala daw EJK. It doesn't Wala. exist daw. Para sa kanya, parang okay. Okay. Bakit okay, wala daw EJK? Kasi naman daw aside from normal lang daw yung mga collateral damages. Uy, collateral damages. Diyan ako natitrigger eh. Diyan sa collateral damages na yan. Nasabi rin yan doon sa hearing ka Mm-mm. ng madaming beses eh. Na ang pinaka bad trip ako doon sa sinabi ni Ronald De La Rosa na parang shit happens lang daw. Oo. So puta pa ano yan, parang pag napatay ka, parang oh sorry, shit Tapos happens. yun nga din daw, yung defense, isa pa niyang sinabi sa akin na hindi lang naman sila namamatay, pati nga yung mga sarili kong tao namamatay sa mga putukan daw against yung mga ganun. Pero I was like, so justified ang mga collateral damage ng mga civilians? Mm. Nung tinatanong ko yun, wala siya masabi. Ang problema kasi parang ako kasi parang mahilig ako magbasa ng comment section and sa kasamang palad, parang nagtitrigger siya ng high bloods. Yung Ah, parang dumarating na nga siguro ako sa Tito age na parang natitrigger na ako makipagbarubalan sa comment section. Pero tinitingnan ko yung picture parang kung worth it ba, match up ba to. Yun yung isa sa mga ano ko eh.
parang tinitingnan ko pag may makikipagbarubalan ako sa Facebook page, ay sa Mm. Facebook wall, worth it ba? Parang titignan ko muna yung profile picture eh. Ikaw ba Oo. tinitingnan mo yung profile picture? Oo. Nakipagbarubalaban? Hindi. Nakipagbarubalaban? Ay, hindi, hindi. Ako I tinitingnan ko find yung it never worth it eh. ako tinitingnan ko yung profile picture, tapos titingnan ko ng konti, ito ba ay medyo worthy opponent ba to na sasayangin ko yung ilang minuto nito. Pag nakita kong medyo works at Krusty Krab to, hindi, pass na to. Sige, hayaan Teka, ko na so muna. ano ba ang definition mo na hindi worth it ang makipagbardagulan sa taong to? Ano yung kailangang makita mo? Number one nga, pag nakita ko na works at Krusty Krab, Ah, automatic ano na yan. O kaya ano pag hindi pa? sa Krusty Krab, pag works at Eddie sa puso mo, ay wala, sige, bahala ka na sa buhay mo. Pag nakita ko na medyo maganda yung punto niya pero yung back mayroon siyang picture na yung pader ng bahay nila walang palitada. Medyo pinapatulan ko ng minsan yan. Parang baka maahon ko pa sa hirap sa pag nagbigay ko ng opinion sa kanya eh. Pero masarap kalaban yung medyo matatalino. Yung hindi ka Mm. sasagutin ng Eddie Wow o kaya Oo. yung hindi ka sasagutin ng di ikaw na matalino, yan yung mga masarap Yun yung kalaban. masarap ano eh, basahin. Yung talagang nagsasite siya ng mga sources. Yan, oo. Na Tapos yung bihirang mga, mangyari pag DDS ka. oo. Kaya pag nakakita ako ng mga nandun sa kabilang panig ng paniniwala ko na na ang nilagay na punto, napaisip ka talaga na parang puta may punto to ah. Yan ang masarap kausap. Kasi alam mong hindi masasayang yung ilang ilang minuto or ilang segundong pagta-type mo kasi wala na yatang masasakit pa, Ivan, pag nag-effort ka, na nag-cite ka ng sources, na Ah, under this article, dated 10/13/2024, inquirer.com, nag-copy-paste ka pa, biglang sasagutin ka ng Eddie Wow. Yun yata yung pinakamasakit sa lahat. eh alam mo naman yung mga sources ng mga tao na ganun palagi, eh ganun TikTok. Ayo. Buti nga ako nag-cite ng source. Pero I still try to keep an open mind. Ito aaminin ko, ang daming ang daming beses during the hearing, pare pinanood ko more than 8 hours of hearing. Mm. Habang nagtatrabaho ako, habang nagda-drive ako, nando sa ano ko, tinatry kong i-keep yung open mind ko na pag may sinasabi sila, tinatry kong, may point naman eh. Kaya lang may instances talaga na nababaril talaga pag nagsasalita na yung kabilang side. Pero ang pinaka-bad trip ako talaga sa nangyaring mga hearing kahapon is yung presence ni Bato. Putang ina, bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang Bato, pre. Talagang ano. Ikaw ba, Ivan, nanonood ka mahilig ka rin manood ng movies? Oo, syempre. Sinong most hated character mo sa movies? Nako, ang dami. Napaka on the spot nun. Wait lang. Ang dami eh. Siguro sa sikat, sa Avengers, si Thanos. Or Actually, hindi hindi. mo hate si Thanos? Hindi ko hate si Thanos. Kasi medyo, kay Thanos, parang machi-cheer mo pa siya ng konti na parang, okay, badass, worthy opponent, may mga ganong levels yung kay Thanos eh. Okay. O, sino? Hindi movie, pero series. Walter White sa Ay, Breaking Bad. hate mo si Walter White? At may nagkaroon ng time na parang putang ina ng taong to. Basta, hindi na the entire time, pero nagkaroon talaga ng moment Teka, na hate gusto ko ko siya. maintindihan yung may maalala ka bang moment or specific parts doon na Nung na-hate mo hinayaan si niya, Walter White? hinayaan niya patayin yung girlfriend ni Jesse Ah, nun. yung ano, yung nag-choke. Oo. Yung Ah, nasuka. Mm. okay. Gets ko yung punto mo. Gets ko yung punto mo. Pero meron ka bang character na parang pag nakita mo sa TV, sasabihin, ay putang ina, itong character na to. Meron ka bang ganun? Ay, Or, gagi. May nisip na pala ako. Si Joffrey Baratheon. ay, oo. Tayo na, oo, tama, agree. Parang ganung level yung galit ko kay 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 Bato. Bato. Utang ina pre. Yung parang, okay, makita ko siya sa TV, may galit na ako sa puso ko. May galit na ako na parang kasi, tangina ba't nandiyan ka sa Senate? Pero pag nagsasalita siya ng ramblings na putang ina yung walang sense, na talagang alam mong sablay na parang, putang ina, saan niya pinagkukuha? Nararanasan ko talaga yung sumisigaw ako sa screen. Like an old person. Well, Mm-mm. siguro old person na nga talaga ako na parang, putang ina mo ba to ang bobo mo? Ba't ano yung pinagsasasabi mo? Nararanasan ko yun kay Bato, saka kay Bongo.
saka kay Jinggoy. Siguro may bias talaga. Pero ikaw ba? Kasi di ba, aminado ka na parang galit ka kila Duterte. Or hindi ka masyadong, or hindi ka fan. Tama bang Mhm. term yun? Hindi ka fan Mhm. ng policies niya. Pero ikaw ba, pag nakikita mo siya, tinatry mo pa rin ba silang intindihin kung saan sila nanggagaling? Nagkakaroon ka pa ng punto na gano'n or naka-program lang talaga sa utak mo na hindi, mga tanga sila, mga bobo sila, mga masasama silang tao. Um, Not Duterte mismo eh. More on si Harry Roque. Kasi, well, just to touch on that lang. Ang hindi ko kasi magets kay Harry Roque is, professor siya, good, renowned lawyer, and nagtuturo din siya sa UP? UP. Nag-UP yata siya. Oo. And you know, apparently, sabi kasi ng stepsister ko, kasi lawyer din siya, you are also taught a certain way on how to talk. Mm. And before, kung paano mag-talk si Harry Roque, hindi daw siya mukhang lawyer eh. Parang sinasadya niya talaga yung ganun eh. So it Yung just alin, makes yun ang me, gagago. oo, it just makes you wonder na bakit ganun. And same thing yung kay Duterte naman, interesting enough actually, na the people from Mindanao, at least yung makakilala kong taga Mindanao, Mm. sa on their perspective, sobrang normal lang daw ang way of speaking ni Duterte. Kasi I see apparently, that a lot. I see that a lot. ganun daw talaga silang salita. Oh, para ang laging ang comment, hindi nyo kasi gets Yeah. ang Mm-mm. humor. Ang Oo. Visayan, quote and quote, Visayan humor or Mindanao humor. Oo. Yan ang lagi ko nakikita. Mhm. Kaya yun. But Actually, yung punto mo na yun, medyo napaisip din ako eh. Na, are we just misunderstanding Piduts? I guess siguro to some extent, but I can't say for sure. Kasi parang, aabot lang yung punto mo sa parang pag-analyze na ano eh, na baka may sinasabi talaga siya, hindi, may barrier lang. Kasi ako na-experience ko to sa trabaho eh. Sa trabaho, may certain medyo technical na ako. Meron kang certain ah ano ba yung tamang term? May mga level ako na sinusundan Mhm. dahil do sa isang training na inattendan ko na Aha. hindi maintindihan ng mga taong hindi nag-take ng training na yon. So, iniisip ko ba kasi Pidots meron lang talaga siyang sinusundan na sarili niyang katotohanan or sarili niyang ah ito yung tama para sa akin. Ganun. Oo. Oo. Kumbaga yun yung paniniwala nila. Kaya lang, hanggang kailan mo sila iintindihin? Yun yung, ano, kasi ang batas ng Pilipinas, ito yung standard ng lahat. Mhm. Kaya nandyan yung batas, yan yung standard ng lahat. Kung hindi nila sinusunod, ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa batas. Yep. Pero ako, I was actually raised, actually, yung isang kapatid ko, siya, siya yung nagtuturo sa akin na as much as possible, try mong pakinggan yung, or i-analyze yung side nung kabila. Kasi kadalasan magra-ramble ako sa kanya about a certain person na kung bakit bad trip ako sa ganitong tao. Biglang hihiritan niya ako, try mong ilagay yung sarili mo dun sa Ah, sapatos niya. yeah. Of Oo. course. And then, Oo. medyo bumubuka yung utak ko na, oo nga, no, baka nga may pinagdadaanan siya, baka may ganitong factor siya. Pero ako, But hindi ko magets kung, ay, sige, go. Oh. the thing is kasi, I don't think that that applies to the presidency. Ah, Kasi syempre, presidente ka. At some point naman din, kahit paano, na you need to uphold some certain values, professionalism. ang Kasi ikaw, sarap. ikaw magiging mukha ng bansa eh. Exactly. Alam mo yun yung pinaka-perfect na yan ang isa sa gustong-gusto kong sinabi mo. Coming coming from. Hindi kasi ano, ang dami nagsasabi, nagmumura si Piduts. Mhm. Tao lang naman siya, nagmumura siya. Ah, tawag dito, nang-aaway si Piduts. Tao lang siya. Nagsusungit si Piduts. Tao lang siya. Ang problema kasi hindi nila magets, hindi ordinaryong tao si Piduts. Yep. Siya yung naging presidente ng bansa natin. Siya yung nagre-representa sa bansa natin. Mhm. Ngayon, kung gusto, ang problema, ito, titingnan natin yung punto ng mga kabila na fans ni P. Dudes. Yun siguro yung standards nila.
na okay lang sa kanila na nagmumura yung presidente nila, okay lang sa kanila na pumapatay ng tao yung presidente nila, okay lang sa kanila na nangungupal yung presidente nila. Kasi yun yung kanilang standard, sariling standards na okay lang ako marepresenta ng ganyang tao. Eh tayo, hindi natin gusto yung ganong klaseng representation dahil hindi tayo naniniwala sa ganong klaseng pamamaraan. Kaya siguro tayo hindi magkasundo nung kabilang side na yun. Ang problema, sila yung medyo lamang sa numero nung panahon na yun. Kaya si Pidot ang nailagay. Ay, nako. Actually, may nabasa nga rin ako na to some extent, may kino-compare nila si Trump at si Duterte. May mga Hmm. aspects kasi na medyo similar Ang, silang dalawa eh. ang dami. Well, Parang nga yeah. ano eh, parang pinaputi mo lang si Pidots eh. Mhm. Inuha mo lang American si Pidots, automatic na equivalent eh. Number one, homophobe. 'Di ba? Homophobe si Trump, eh. Number two, magaling magsalita. Pareha silang magaling magsalita. Mhm. Fanbase nila halos parehas eh. Yung mga Yep. rednecks sa US, parang sila rin yung DDS dito eh. Di Mga ba? radicals. Oo. Agree ako doon sa sinabi mo. Ang gandang observation nun na parang Americanized version. For the first time nga, di ba, parang mas nauna nga na buo yung character ni P. Dutz na ganun kaysa kay Trump eh. So, for the first time in so long, tayo ang mas nauna sa US na magkaroon ng ganong klaseng presidente. Pero Di ano ba? mas pipiliin mo? Presidente na ramdam mo yung presence niya or president na hindi mo ramdam? Ganda ng tanong. Ang ngayon kasi, I must say, at least again for me, ako lang to, hindi ko ramdam yung presence ni BBM. Again, for me at least. Hindi, ano eh, may point ka. Kasi iba yung level ng presence ni P. Dutz eh. Iba yung level ng presence ni P. Dutz eh. Kasi talagang yung panahon niya araw-araw nasa ano yan kasi lalo na nung pandemic, alam mo naman nun may daily Ah, talk show, hindi nga daily, nightly talk show siya, late night talk show si P. Dutz. Kaya from there, kitang-kita mo siya palagi. Pero ang difference nila, nababad tayo ng 6 year ng P. Dutz style ng presidency na nagmumura, nandyan siya palagi. Biglang transition ka kay Bongbong. Ako hater ako ng Marcos family. Very vocal ako diyan na talagang kung pwedeng mapunta sila lahat sa impyerno, yun ang gusto ko. Pero sobrang breath of fresh air ni Bongbong pagkatapos ni Piduts. Kasi okay, yeah, I get it. oh, Gets ko. the way Bongbong presents himself compared to Piduts, very presidential. Mhm. 'Di ba? Ang sarap kaya I makarinig get it. ang sarap kaya makarinig pre ng presidente nag-speech in sa way na naiintindihan mo, hindi na Oo. ang sarap Yeah. kaya manood ng presidente hindi nagmumura. Pero again, kung may iba akong presidente, hindi si Bongbong ang gusto ko. Siyempre, alam na natin kung sino yun. Yep. Pero, kumbaga, it's the next best thing kaysa magpidots ka ulit. Actually, parang yun ang nakakalungkot ngayon eh. Parang pipiliin mo na lang yung the lesser evil. Sadly, Mm-mm. nandyan tayo pa rin sa punto na pipiliin mo yung lesser evil. Mm-mm. Nandun pa rin tayo sa puntong kailangan natin pumili ng lesser evil. Pero, we had that choice 2 years ago na ako masasabi ko between Bongbong and Lenny, I was not choosing the lesser evil. Eh, oo. Di ba? Siyempre. Ako, again, pasensya na kayo, opinion to, kami yung may podcast eh. Sorry. I was actually choosing the right person from my opinion. Pero alam mo ba, Hmm. may chismis ako tungkol kay Lenny, pero hindi ako sure kung pwede ko Hindi, sabihin dito. hindi, pwede mo sabihin, lagyan mo na ng di umano. Yan ang turo sa akin ng isang batikang angkor. So kung ano man yung chismis mo ay di umano. O sige, simulan mo sa di umano. Di umano. Yan, ligtas ka na dyan. O, game.
May nakausap kasi ako. Oh. Apparently, Hmm. Lenny isn't also that clean as we think. Okay. Alam mo naman yung mga scandalo sa mga vote buying, di ba? Okay. One night daw sa bahay nila, may dumating na helicopter. Okay. Mga duffel bag. Mga apat na duffel bag sa Okay. province nila. Ito yung VP, nung VP pa si VP Lenny. stint. Okay, VP stint. Okay. Apparently, Lenny also does vote buying. Okay. Sige, ito. Was it directly Lenny? Yes, oo. Lenny Kasi mismo? yung bumaba, hindi si Lenny mismo ang bumaba ng isa sa mga bumaba ng helicopter. Ah, Yung spokesperson niya. okay. Pero again linawin natin. Di Di umano. umano. How reliable is your source? Very reliable. I Very can, reliable. yeah, very reliable. Kung totoo yun, I'm sad. I'm sad. Kung totoo yun kasi syempre I cannot take your truth kasi nga Oh, of course. and so does everyone else. Dapat hindi nila i-take as truth kasi nga di umano. Malay ba nila kung sino yung source mo? Pero Mhm, if it's mhm. true, I'm really sad. Pero ang opinion ko diyan, posibleng hindi niya alam. Pero as you're saying, based from your source, alam niya. Again spokesperson ang bumaba ng helicopter doon. Kasi ang posible kasi sa boat buying, again, I'm just giving possibilities. Is yung mga supporters, baka supporters. And posibleng hindi niya alam. So I'm really gonna be sad if it's true. I'm hoping it's not Ano true. lang, benefit of the doubt. Ah, hindi, dito sa Machong Ay, Chismisan, it's not benefit of the Dow, it's benefit of the Dow. Dito sa Dao. Machong Chismisan. Okay, benefit of the doubt, Okay. Pero, again, kung yung totoo yun, masasad ako. Mhm. Kasi sa utak ko, Lenny has been painted as the perfect candidate that, na we failed to elect as president. Nakita ba yung photo nung typhoon? Oo, yung Na, viral. oo, yung nag-viral si Oh, Lenny yung nagtutulak ng oh, oh. Tinira ni ano yun eh. Tinira ni Daryl Yap. Daryl Yap nga ba? Oh, talaga? Daryl Yap. Oo. Ano sabi niya? Meron kasi si Daryl Yap na Lenny doll na ginagamit niya rin for propaganda. Si Lenny Lutang doll. Nilagay niya sa parang box na, yun nga, parang she was mocking that action. And hindi niya nakuha yung comment section na ini-imagine niya. So, imbis na full of hate yung comment section towards Lenny, it was full of hate towards Daryl Yap. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng isang topic na pangbanlaw, ginamit naman niya yung TVJ. Okay. Medyo marunong maglaro ng social media tong si Daryl Yap. Pero para sa akin kasi, yung ganun, dapat hindi pinapansin yun. Kasi ang nangyayari, parang nangyari, kung pinansin mo, it lets them know that they're, uh, may saysay. Ano ba yung English nun? May bilang siya. Mhm. Pag pinabayaan mo siya, edi wala. Ang tandaan nyo, ang puno, it doesn't make a sound. A tree falling doesn't make a sound in the forest because no one's there. So kung Mhm. walang papansin dun sa ginawa niya, it doesn't make a sound. Putang English zero. Putang. Diba? Pero yun nga, back sa senatorial, Actually, if pinanood mo ba yung guesting ni Prof. Hidarian sa Cool Pals? Bits. Magan, maga, Bibigyan maga, kita ng context kung bakit bits. mhm. Umiiwas kasi ako makinig ng ibang podcast na hindi for reasons na ayokong maimpluwensyahan nila ako na magaya ko sila. So, Mm, pag yung podcast is medyo malapit sa tema ko, iniiwasan kong pakinggan dahil kasi I tend to idolize eh. So, oo, pag na-enjoy ko na-enjoy, ay kailangan gayahin ko yan. So, para maiwasan kong magaya ko sila, gets. iniiwasan. Okay, sige, balik tayo. So, hi Darren. Pero ingit na ingit ako na nag-guess niya si Richard. Ingit na ingit ako. Pero yun nga, ang gaganda ng mga takes niya, actually. Hmm. Albeit, medyo regarding ito nung hearing ni Alice Alice Guo. go. Oo. Ano nga daw sobrang nagkapalit daw ang
Senate hearing and ano yung isa? Congress. Congress. Parang mas Mm. naging professional daw ang Congress ngayon compared sa Senate hearing. Alam mo kung bakit? Mm. Ilan ang Congress? 24. Oh. Ilan na walang bilang doon? Sa Congress, merong walang bilang doon. Merong mga artista and everything na walang kwenta. Pero, Mm. from sheer numbers, you still have your competent people to be there. Mhm. Kahit na sabihin mong coup si Marcoleta, I would still prefer to have him there kasi syempre sa technical knowledge niya kasi may experience siya. Though hindi ko gusto yung policies niya, hindi ko gusto yung pinagagagawa niya sa buhay niya. Pero mas worthy naman silang nandun kaysa yung mga bobo-bobong congressman. Mhm. Mhm. Hi, I'm Joelle, and I'm back. Did you miss me? I wouldn't call this a season 2, but rather just another era with more lessons, realizations, and thoughts from all the overthinking. And it's not just gonna be me this time. We'll have special guests, other POVs, para mas marami pa tayong masagot na paano kungs ng buhay to hopefully help you find the answers you're looking for. Tara! Pero again, ayoko ng ano niya. Ayoko ng mga pinagagagawa niya sa buhay. Pero mas okay na rin na nandun. Kasi kung when it comes to things that matter, pwede siya mapakinabangan Oo. for other laws. Ayun. Sige, so balik tayo doon sa ano mo kay Richard Haydarian. So yun nga, nung na-mention ngayon, parang na-realize ko na magkakaroon ba talaga ng difference since nga, di ba nga upcoming senatorial elections na. Oo. Parang magkakaroon ba talaga ng difference? Would it even matter ngayon? Meron. Kung mananalo yung tamang grupo. Ang problema mo, ang sakit-sakit tingnan ng senatorial surveys. Puta, it's gonna be almost the same people going back. Yung mga Mm. re-electionists. Puta, ito I was just telling my wife a few hours ago. Nung nanalo si Bato, nung nanalo si Bongo, ang pinagdadasal ko lang, Lord, after 6 years, mawawala na tong mga to. Hindi na to marere-elect. Ito na yung ika-sixth year na yun. Mhm. Tinitingnan ko yung survey. Sila pa Nandun rin. sila sa Magic 12. Parang hindi ko ma-imagine na putang ina, meron pa nga kaming bongbong na binubuno ngayon. Biglang bubununin ko na naman ng 6 years si Bato, si Bongo, at posibleng Tulpo Brothers, at posibleng Philip Salvador. Parang ilang taon na yung adult life ko. I'm already 41. In most of my adult life, hindi ako makatikim ng good governance. Grabe, number 2 pala si Bongo. Ay, di ba? Number 2 si Bongo. Sige, parang ang pangarap, yun ang isa sa pangarap ko sa buhay ngayon, Ivan. Sa lifetime ko, makatikim ako ng good governance. Mm. Kaya putang ina napakasakit sa akin na the only chance in my lifetime, at least sa nakikita ko ngayon, na makatikim ako ng good governance was with Lenny. Yun yung Yeah. taos-puso kong paniniwala eh. So kung palpak nga or totoo man yung sinasabi mo or anything else na may mga mali, si Lenny was the closest thing. Kaya nung natalo siya, iba yung hit eh. Hanggang ngayon masakit pa rin sa akin yung hit ni Lenny. May pelikula na nilabas nung ewan ko kung napanood mo yon, yung documentary about nung campaign ni Lenny. Puta, nanood ako, everyone in the theater was crying. Parang pare-parehas kami ng naramdaman. Pero sige, punta natin. You're looking at the top Ito 12 this na is based survey. from Philippine News Agency. Okay, Publicos PNA. Asia releases unaided 2025 senatorial preference poll. Sige, tingnan Number natin kung one, sirain mo para sa akin yung ang pag-asa kong ang pag-asa kong ng uh, good governance. Sige, number one. Sinong number one senator natin? Hontiveros, Hontiveros. Hindi, Risas not running. Ha? Ano to? Baka luma, yan. Hindi, October 21, 2024. Hindi naman running si Risa eh. Kaka-re-elect niya lang eh. Teka, ano to? Okay. The unaided test revealed that Senator Rizal Hontiveros, despite not seeking re-election, emerged as the most prominent name with Okay. So, 9% of the votes due to her leadership in the Senate investigation oh, into oh. Pogo.
Kasi pare, masaya yung puso ko. Medyo may tikim tayo ng good governance. Oh, sino next in line mo? Bongo, andito. Next Ay, si... nabi, sinira. Isa-isa na. Andito na yung ano ko eh. Ay, man, andito na yung moral ko eh. Sunod Biglang si Rafi Tulfo. Naki-raise out the meros ako, biglang binonggo mo ko eh. May galit ka ba sa akin? O sino next? Ayun nga, si Bongo, Rafi Tulfo. Tangina, Rabbit Hole. Okay, next. Ah, Willie Ong. Actually, ano ba to? Is this reliable? Kasi di ba, I'm surprised na Doc Willie Tumatakbo si Ong... Willie. Tumatakbo si Oo, Willie. tatakbo siya pero may sakit siya eh. Nagugulat ka na nag-rate siya? Kasi may sakit siya, di ba? Oh, yun nga. Bigyan kita ng historical ano ba tawag dito? Statistic. Aha. Ang isang tao, isang presidentiable or isang vice presidentiable, pag natalo, malaki yung chance na pag tumakbo siya sa mga sumunod na senatorial election na pumapasok siya sa Magic 12. So, yan yung isang factor na pumasok si Willie Ong dyan. Plus, malakas yung reach niya sa Facebook and yung awa factor ng mga tao dahil may sakit siya. Mhm. So, Okay. maraming nga nagsasabi na yung announcement niya na may sakit siya is all a plan, is a part of the plan na magpaawa effect. Though, she may have the Miriam Santiago effect, Yep. Mhm. pero since medyo different to dahil senator, you're picking 12 senators, hindi katulad nung kay Miriam Santiago na isang position lang na sasabihin na, sayang yung vice president, president siya, hindi Mhm. siya pinili kasi sabi, mamamatay ka agad siya. Unlike sa senatorial, pwede ko isingit si Willie Ong kasi 12 naman yung iboboto ko eh. So, sige. Willie Ong, sino yung next? Pacquiao. Oh, tangina. Isa lang yung binigay mong ray of hope sa akin eh. Risa, kumbaga parang binigyan mo lang ako ng small win, tapos sinuntok mo na ako ng sinuktok, parang si Manny Pacquiao. Sunod ay si Tigong. Oh, sige. Pagkatapos niyan si Tito Soto. Dito sa auto. Okay. Chel Jokno. Ay, hindi. Wala. Si Chel. Alam mo ba yun ang isa sa another disappointment ko? Chel Jokno was supposed to run for senator. Mhm. Pero siguro talagang hindi kaya ng budget or talagang nakita nilang mahirap manalo sa party list na si Chel Jokno. Para sa akin, mas malaki yung chance niya manalo sa party list. Pero I would have still preferred Chel Jokno to be in the Senate. Kahapon, pre, nandun siya Oh. sa hearing. Ang sarap-sarap panoorin ni Chel Jokno dun sa hearing kahapon. Puta, PowerPoint presentation, well presented, and everything. Biglang sasagutin lang siya ni Bato ng, hindi ka kasi senador, kaya kita natalo. Ina, sakit-sakit. Wala eh. Unang-una, lawyer si Chel Jokno. Yun yung perfect example, pre, na pinaghirapan ni Chel Jokno yung presentation niya. Sinagot lang siya ng Eddie Wow. Actually, oo. After Ayun, Chel Jokno, sunod. Marcoleta. napaka Ah, ano niya, napaka ano niya. Last time tumakbo siya senador, nung alam niyang di siya matatalo, puta nag-slide down ng ng party list. Talino eh. Ay nako. Kiko Pangilinan. Uy, pasok sa 12. Okay, wait lang. Ano to ha? Survey period nito ay October 16 to 17, 2024. So I'm Pero guessing ito yung pinaka-updated? pero Question mark? Magic 12 ba? Magic 12? Oo, 12 to, 12 to. Good thing. Though, madaming tao ang galit doon isa sa pinaka-binabato kay Kiki Upali. Alam mo naman yung Kiki. Ang, alam mo naman yung anong binabato kay Kiko Pangilinan, di ba? Hindi, Or actually hindi hindi. ka ba aware? No. Ang laging binabato pag kay Kiko Pangilinan is yung Kiko Pangilinan law. Which, bawal kasuhan yung mga 17 and yung mga minors. Aha. So, lagi nilang isinisisi na kaya madami nagkalat na minors na gumagawa ng illegal kasi Mhm. bawal sila ikulong. Pero hindi nila inaaral yung provisions ng law.
Ang provisions kasi nung law is ang mananagot, magulang. Oo. Which is tama. Kasi number one, kaya nga minor yan eh. Kasi, minor yan. Hindi, wala silang kakayahan na, sa basic thinking, wala silang kakayahang mag-isip ng tama at mali. Mhm. Dahil minor. Dapat ginaguide sila ng maayos ng parents. Ngayon, kung mapunta yan sa mali, ibig sabihin, hindi sila pinangalagaan nung maayos ng parents or ng guardian. Wala pala tayo dito, ano? Tried as a juvenile? Alam ko meron, pero doon kasi sa batas ni bawal makulong yung bata. Mapupunta lang sila sa mga correctional ng mga bata, yung mga boys Uh, town and everything. uh, Again guys, hindi ko kabisado yung perfect. Pero ayon sa pagkakaalam ko doon sa Kiko Pangilinan Law, ang mga nanagot yung magulang. So, para sa akin tama yun eh. Pero kung sa tingin nyo tamang makulong yung bata, hindi ba kasi pag kinulong mo ang bata, parang nag-give up ka na doon sa bata? Parang wala na, ano pa yung aasahan mong reform doon sa bata kung ilalapit mo siya sa mga hardened criminals? Sabagay. Yun nga, well, it gives them a second chance then. Oo. Well, Oh, anyway, next. Oh. after si Kiko Pangilinan, Ping, Lacson. Ay, nako. Ako may grudge ako kay Ping eh. Historically kasi siya yung panira ng presidential elections. Naglaro ka ba ng text nung bata ka? Or Oh, yung texting, syempre. yung texting na inabutan mo? Oh. Si Ping Lacson kasi, para siyang panggulo sa text. Oo. Siya Okay. yung tagahati, siya yung para dun sa mga siya yung laging panghati ng boto. Oo. Tumatakbo siya lagi panghati ng boto. Actually, may mga tao nga nagsabi na ano na parang tinitry nila i-convince na wag mo na iboto si Ping. Or kahit di ka si Ping wag mo na iboto si Pacquiao, wag mo na iboto si Ping, at sining isa ulit ba? Si Si Isko. Isko. Kasi, obvious naman na hindi sila mananalo. Might as well Mm. give your vote to someone else. Mm. Well, ano, as much as gusto ko yun, mali eh. Oh, mali nga, Ah, mali nga. kasi during the elections, it's the only time we get to voice our choices. So, mapaboto mo is para kay Lenny, para kay Digong, kay Isko, para kay Ping, para kay kung sino mang Poncio Pilato yan. Yan yung only time na yung boto mo, yung boses mo, maisasampal mo doon sa mga politiko eh. Given na Mm. makakount ng tama Yun ang disclaimer natin. Given na hindi nagkaroon ng dayaan. So, I encourage everyone to vote for whoever you want. Iboto Mm-mm. mo kung and don't do wag niyo iboto. Wag niyo gawing hindi ko iboboto si ganito dahil hindi naman siya mananalo. Kasi yun yung ilang beses na sumisiri na paniniwala na hindi ko iboboto si Lenny, hindi naman siya mananalo eh. Boboto ko yung mananalo. Iboto niyo kung sino yung gusto niyo manalo. Ang pinakamasakit kasi, yung tumatakbo ka na alam mong panggulo ka lang. Doon sa last elections, ang daming beses na kino-call out ni Isko si Lenny pa daw ang magano eh. Ang mag ah, ang mag Step ano ba down? tawag doon? Ah, Ano um, sh- withdraw. withdraw. Oh. Pero may history si Isko kasi may history yan na na di umano. Yan, para safe. Nagagamit ng ibang politiko. Pero syempre, again, yun ay kung ano lang yung impormasyon na umabot sa akin. Hindi ko naman kilalang lubusan si Isko. Katulad niyan, tatakbo ulit siya sa Manila. At ang kalaban niya, yung dati niyang kakampi na si Hani Lacuna. Alam mo ba yung history ni Isko sa Manila? Halos lahat nung pinag-vice mayoran niya dati, nakalaban niya. Ah, So, okay. at ang masakit, yung si Hani Lacuna, yung father ni Hani Lacuna, kasama ni Isko sa City Council Mhm. nung nagsisimula siya. Nung nagsisimula si Isko, alam mo naman yung history ni Isko, di ba? Basurero, na walang proper education and everything. It's nag-acting. Nauna yung acting. Tama, nag-acting and then naging politiko. Nung nagpolitiko siya, ang isa sa mga nagbigay ng tiwala sa kanya,
yung tatay ni Hani Lacuna na talagang pinupush siya, ah, na-mold siya. Kaya Yeah. naging close sila nung Hani Lacuna. And then eventually, ito na, tinablan niya na yung anak ni ni Lacuna. Oo. Pero pero again, karapatan niyang tumakbo eh. Nasa democracy tayo. Pero ikaw, ano ba yung pangarap mo sa atin? Parang umaasa ka pa ba na sa lifetime mo? Kasi ako parang nag-give up na ako na sa lifetime ko magkakaroon tayo ng good governance and aahon ng Pinas eh. Parang feeling ko sa lifetime ko hindi eh. Ikaw, isang generation lang naman halos yung tanda ko sa'yo. Tingin mo, within one generation, kaya ba? With how it looks at kung saan papunta yung mga ano, parang hindi. Parang hindi Kasi, rin. kasi putang ina, ang lineup natin, ang next possible president natin, either Sara Duterte, either Amy Marcos, Tulfo din. Possible ayun, good, daw. good, good. Tulfo. At So, may isa pa. May isa pa eh. May isa pa daw possible na tatakbo. Si, shit, namuto yung pangalan niya. ako tingin ko Babae. si Risa. Tingin ko si Risa, tatakbo yan. Kung either mag-vice president siya or something. Pero tingin ko si Lenny posibleng tumakbo rin in the next elections. Ako ang pinagdadasal ko baka kung si Lenny tatakbo kunin niyang vice si Vico. Kasi Vico si Sot. Vico gagraduate na sa mayor. Mhm. And para sa akin, pag nagsenador si Vico, and by the time na umabot siya sa tatakbo na siya ng presidente, kung hindi pa next election tatakbo si Vico, tingin ko, mababahiran na si Vico. I'm not saying na magiging masamang tao si Vico. I'm saying na posibleng batuhin na siya ng batuhin. Mhm. Ma-demolition job na siya. And by the time na gusto niya nang tumakbo as for higher office, hindi na siya kasing bango kung ano siya ngayon. Kumbaga, yun na yung strongest time niya para sa akin. Para sa akin. Okay. Alam mo ba na muntik na nating maging presidente si Bong Revilla? Talaga? Muntik na. Anong Kasi time to? um, bago siya makulong. Kasi ganito, ang trend is pag number one senator ka sa senatorial elections, ang next step mo ay mag-vice president and mag-president. Mhm. Bago nakulong sila Bong Revilla sa sila Jinggoy, sila ang number one and number two senators. So after nung term nila nun, bago sila kinasuhan, nakaposisyon na yan. Natatakbo ng presidente yan. Ay, ito ba yung time ng pork barrel scam? Ito ba yun? Yan. Ah. So, madami rin nagsasabi na kaya nakasuhan sila Jinggoy, kaya sila na-pursue, is na project na sila na pag hindi natin sila, di umano, di umano, pag di sila nakargahan, malaki chance nilang manalo. Kasi number one, number two senator sila during that time. So, kung hindi nangyari yung pagkakulong, ako naniniwala ako sa sarili ko na posibleng naging presidente natin si Bong Revilla at naging vice president natin si Jinggoy. Kasi hindi maghihiwalay yung dalawa na yun eh. Parang magkapatid yun eh. Pwera na nga lang pala nung trinidor ni Bong Revilla si Joseph Estrada. Mm. Naabutan mo ba yun? Alam mo yung story nun? Napanood ko yan, oo. Erap Estrada, yung sa EDSA 2, Oo. umakyat si Bong Revilla doon sa, Mhm. puta, Ninong, bumaba ka na, puta, away sila ni Jinggoy nun eh. Tangina, Wait, trinidor teka, niya. tapusin natin listahan. Oh. Name ko na yung iba. Marcos, Escudero, Bamakino, at si Robin Padilla. Well, si Robin hindi pa siya Uh, marerelate. pero ayun, I mean, Ako, yung mga I'm iba, really hoping for I'm really hoping for a BAM comeback. Kailangan nakakampi ni Risa. Putang ina, walang kakampi si Risa doon. Sobrang lungkot na walang kakampi si Risa doon sa Senate. Okay lang sa akin na may mga nasa kabilang side eh. Kumbaga yung mm, magkaroon man lang ng tablang laban na putang ina. Sige, kasi hindi perfect yung hindi maganda yung puro isang side lang eh. Kahit ako hindi ko i-wish na puro side lang ng pink eh. Or kung ano mang tawag sa kulay natin, kulay
nung side na gusto ko eh. Gusto ko yung may kakontra din. Para hindi kontrolado, para at least may check and balance pa rin. Yun yung perfect eh. Ay, Ito, nako. wait lang may nabasa pa ako. In the aided, Oh. di ba ito yung survey nito? Again, unaided survey daw ito. Pero, Sorry, ano ibig sabihin ng unaided? Nasabi ba dyan? Yung parang uh, pinabayaan lang sila isulat kung sinong gusto nila. oo, I think so, Okay. I think so. Ito dito daw sa, in the aided survey where respondents were presented with a list of official candidates, Erwin Tulfo emerged as strong contenders with 41% and 40% of voter preferences respectively. Yung top 12 na aided survey included Ben Tulfo, Bam Aquino, Soto, Ping Lacson, Bongo, Cayetano, Pia Cayetano, Pacquiao, Pangilinan, Amy Marcos, at Bato de la Rosa. Na-weirdohan lang ako. Wala si Ben. Wala Hindi, na si yun. Ben. Hindi, Ben Tulfo? Ben Tulfo is different from Erwin Tulfo and Ramon Tulfo. Ay, I ano, mean, ayun. sino ba sinasabi mong Ben? Ben Tulfo. Iba pa yun. Yun yung naka-shades. Ito nga siya yung top 1, Ben Tulfo. Yung isang Tulfo, wala. Erwin Tulfo, wala. Wala. Ben Tulfo yung top 1 ngayon sa, Oh, ayun nga, sa aided survey. okay. Medyo weird yun, ha? Okay. Well, masaya ako na wala si Erwin. Pero nagulat pa rin ako, number one si Ben. Ay. So, ayun. Parang ito yung podcast na gusto kong tapusin with a prayer. Ay, Lord, Sige, tulungan mo po kami. Pero ikaw, ano yung level ng pag-asa mo sa Pilipinas? not so much. Okay, to be, ako, again disclaimer lang, this is my own take. Hate me if you want, but again, ito yung aking opinion. I don't think na um walang mangyayari kahit papaano. Sure, there may be good, pero after the amount of people that I've met throughout my lifetime, I can safely say na wala. The corruption goes deep, very Oo, deep. totoo. So, ayun. May suggestion pala ako to ha. Hindi ako fan ni Marian Rivera, pero kung may chance kayo, panoorin nyo yung latest movie ni Marian Rivera. Maganda. Balota. Maganda. Okay. Maganda. Though yung character niya parang perfect na perfect sa kanya. Kung nai-imagine ko, ganun niya murahin si Ding Dong Dantes. Pero maganda yung Balota. Pag may chance Balota. ka, actually I've watched it twice already. Nag-guested Parang to ano, no? Parang Deadpool and ano, no? Wolverine, 2 beses pinanood. Pinanood ko siya mag-isa and then nung may chance, sinama ko yung misis ko. Maganda. Matutuwa ka dyan. Parang ano rin siya. Uy. Uy, si Hmm. ano, si Kip Oy Banda nag-direct. Kita mo, magaling yan. Nasa Cinemalaya yan before, pero ngayon nasa... Oo. Hmm. Kilala mo siya? I mean, familiar ka sa work niya. Magaling ba talaga yan? Yes! Hmm. I forgot kung anong Cinemalaya, pero siya yung nag-direct ng Liway, Commander Liway. Based Hanapin ko siya rin. sa sarili ng kwento. Okay. Sige, check out ko rin yung Commander Liu. Marcos era movie yun. Ang ganda, sobrang ganda. Si Okay. Clyde De Castro ang gumanap. Hmm. So may history pala siya ng magagandang pelikula na may part na social commentary. Yes, Kasi sobrang ganda. As in, Liway? Captain Liway? Commander Liway. Ay, Commander Liway. Pinababa ko pa yung ano. Sobrang, as in, grabe ang ganda ng movie na yun. Naiyak ako. And yun nga, Hmm. medyo nakakaaliw kasi nga, based siya sa buhay ni Kip Oebanda. Ito Kasi, ano, oh, ito Sinimalaya rin to. Sinimalaya rin to. Hmm. okay, sige. Sorry tuloy may sinasabi mo, sorry. So Hindi, based siya yun sa nga, kasi yung actual pangalan ni Kip daw ay The Kip. kaya ganun. Mm-mm. Kasi Okay. yung mom niya, sige, I won't spoil, hindi ko na spoil pero yan, Ah. panonood yung movie, Saan maganda kaya? siya. Nasa Netflix kaya yan? May idea ka? Free siya sa YouTube. Free sa YouTube. Eh, Yes, papanoorin ko na sir. yan right after this. Pero sana palabas din pag tapos na. Again, hindi ako mahilig mag-promote to. Libre to. Walang bayad sa akin si Marian Rivera. Panoorin niyo yung Balota, guys. Saan to? Saan to? Nasa sinihan na siya, nasa sinihan. Sinihan? Hmm. Pero tingin ko, eventually siguro lalabas din sa Netflix or kung sabi mo nga, yung isang palabas, nilabas din sa YouTube, baka eventually ilabas din sa YouTube to. Sana, para mas madaming makanood. Sakto siya para sa parating na eleksyon. Medyo aanuhin yung puso nyo eh. Na Ito.
Para hindi ka na mahirapan, ito yung link. Ayan, papanoorin ko ito mamaya. Anyways, Ivan, Yes. anong gusto mo i-promote dyan? May gusto ko bang i-promote or gusto ko silang ayain sa social media or something? Wala naman. Actually, wala masyado. Ako ay naghahanda lang sa aking future. I won't say what, pero for sure na once na nakita nyo, alam nyo na. Abang, Iiwan mo na ba kami? Iiwan mo na ba kami sa ano? Gago ka. Hindi sumagot, alam na. anyway, please do support the other shows of the Pod Network. Aside from Pacho Chismisan, marami pa kaming podcast under our roof. Kagaya ng actually, di ko pa anong kung pwede na to sabihin, pero si Kim Atienza kasi nag-post na ng photo kasama yung Oo, boss yung kasama namin. yung anak niya. Anak niya. I think magka-podcast na rin sila. Hmm. Podcast ni Samuel G at ni DJ Chat. DJ Chacha. Yep, nasa amin na rin. So please check them out. And syempre, unahin nyo muna ang Macho Chismisan. Oo naman, siyempre. Maawa Oo. naman kayo sa machong chismisan. Sabihan mo naman, bigyan kami commercial bukod sa sugal. Ang dami nagagalit sa akin. Akala yata nila pinipili ko yung commercial, kayo naglalagay nun. Oh. May iba pa kayong lalagay na commercial. Wala bang ano, sugal na ano commercial na ano na mga diaper ganun. Wala pa no, wala pa. Wala na. Out of my control na yun. Wala akong say dun eh. Oo. Pag kung ayaw niyong magkaroon ng commercial yung podcast, mag-Patreon kasi kayo para Yes, sir. hindi masaksakan ng ano. Batiin At ko lang yung ay pwede sige, pa hindi pa pala. pwede Go. pa din rin skip yung ad. Di ba? Di Is, ba, di ba? skip yun lang yung ad. Kung ano guys, ito lang naman yan eh. Yung ads, since recorded, pwede nyo skip. Pero supportan nyo na lang din sa amin yan kasi wala mo kami kinikita dito. So Yep. parang patulong nyo na lang sa amin para medyo may ma-enjoy kami content. Isipin nyo Pero lang, kung walang ads, walang pera. oh, ang daming podcaster na ang titigil kung walang ads. Pero anyways, ito. Batiin ko, katulad to, yung mga kaibigan kong bukod dun sa mga nasa umbrella ng Pod Network Entertainment. Supportahan niyo rin yung mga maliliit na podcasters na kaibigan natin tulad ng Backtrip Podcast, Tegastito Podcast, Pinoy Mimology Podcast, yung 25% podcast na kasama si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicle Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast. Saka syempre, yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Pero, gusto ko rin pasalamatan, bukod dun sa mga kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung mga ads, nandyan lang yan. Ito, tumutulong sa atin to, yung mga Patreon natin na patuloy na ganahan kaming mag-podcast tulad ng Hobby Podcast. Si Joe Ian Maravilla, si Marge D, si JM Kayabyab, si Camille Licero, si Jimbo, si Jun Magpuyo, si Darwin Busuego, saka syempre yung pinaka-paborito kong pagkain sa lahat, yung Ketorific PH. Kung nagkikito kayo, check nyo lang sa Grab, nandiyan yan, Ketorific PH, saka sa Instagram, Ketorific PH, saka si Len Mackenzie na pinakamamahal ng karamihan ng podcasters dahil lahat ata ng podcast nag-Patreon na siya. Kung Patreon, ito announcement nga lang pala, sa lahat ng Patreons na nabanggit ko, i-message nyo lang ako dahil meron kayong Christmas giveaway galing sa Ayun no. akin. Meron na kayong automatic na special edition Machong Chismisan isang dekada version. Nasunood ko na dun sa isang episode. Check out nyo na lang. So please paki-message sa akin yung size nyo. Lahat ng Patreons na sinabi ko. Yan yung Christmas tradition ng Machong Chismisan. Kung nagustuhan nyo yung aming podcast, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa lahat ng social media pages namin. Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Patreon.com/Machong Chismisan. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode. Kasama natin ang extraordinaire producer ng Pod Network Entertainment na si Ivan Handog na nagsasabing, Please, knowledge is power. Yun yung nasabi ko. Knowledge is power. huwag kasi kayong bobo. Pumili Oo. kayo ng politiko. Piliin nyo kung sinong tama. Yan. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na nagsasabing, iba-iba man yung opinion natin sa politika, ipagdasal lang natin na
sa lifetime natin makatikim tayo ng good governance. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.